Ito ang Monarch Axis 125 ko after 2 years of real riding. Gamit sa trabaho araw-araw, endurance rides, trail rides, motocamping at iba pa. Mas marami na itong pinagdaanan kaysa sa karaniwang biyahe lang sa syudad. May mga piyesa na hanggang ngayon maayos pa rin, pero may iba naman na kinailangan ko ng palitan. Kaya ngayon, ipapakita ko sa inyo ang actual condition ng Monarch Axis 125 ko pagkatapos ng 2 taon. Kung ano ang mga nasira, ano ang mga napalitan ko, ano ang mga modifications at maintenance. Umpisa tayo dito sa headlight. Daytime running light, low beam, high beam, left signal light, right signal light, lahat LED at functional. Nagpakabit ako ng mini driving light dahil nung sumali ako sa mga endurance rides ay kailangan meron akong backup na headlight just in case na masira itong main headlight. Pero itong stock headlight ay sapat na. Sa panel gauge naman, lahat ay functional pa rin. Speedometer, tachometer, signal lights indicator, gear shift indicator, fuel gauge, passing light indicator, high beam at low beam, at odometer. Lahat ay functional. Ang issue lang ng odometer ay kusang nagre-reset. 5 to 6 times na itong nag-reset. 3,769.6 kilometers ang reading ngayon, pero plus 20,000 kilometers pa yan after 2 years na gamit. So approximately 23,000 plus kilometers na ang tinakbo ng Axis 125 na ito. Sa left side ng handlebars, lahat ng controls ay functional din. Headlight switch, high and low beam, passing light switch, signal light switch at horn. Sa right side ng handlebars, kill switch at electric starter switch ay functional pa rin. Itong throttle assembly at cable ay pwede ang pang XRM. Add-ons na lang itong throttle assist at bar ends. Replacement na itong side mirrors dahil nabasag ang stock nung natumba ako sa trail. Classic style pa rin. Itong plastic na stock front fender naman ay maiksi. Kaya kapag maulan o mapadaan sa basa o maputik na daan, itong harap ng motor ay puro putik. Kaya gumawa ako ng extension mula sa PVC pipe. Effective naman. Pero ang consequence, dahil humaba ang fender, ito ang nangyari. So, para may support ang plastic na stock fender, nagpagawa ako ng metal support sa ilalim. Improvised pero functional. Sa front suspension naman, after 2 years, wala pang tagas sa fork oil, pero usog. Ibig sabihin, okay ang stock oil seal at dust seal ng Axis 125. Depende din sa gamit. Compatible nito ang oil seal at dust seal ng ADV 150, ADV 160 at TMX Supremo na may sukat na 31 by 43 by 10.3 mm. 200 ml ang stock na volume ng fork oil. Pinalitan ko at 150 ml lang ang nilagay ko. Ang resulta, mas malambot ang bounce ng front suspension at mas okay para sa akin. Replacement na rin itong universal horn. Itong front tire naman ay stock pa. Manipis na, pero pwede pa. Pero maraming beses na itong na-flat. 2.75 by 18 ang size, kagaya ng sa TMX 125 at TMX Supremo. Sa front brakes naman, stock pa itong disc plate, stock din ang brake caliper, at stock din ang brake pads. Pero manipis na ang brake pads, papalitan ko na ito. Compatible nito ang brake pads ng XRM 110. Kung na-experience ninyo na habang umaandar o tumatakbo ang motor ay bigla na lang namamatay at nawawala ang kuryente, na blanco talaga ang panel gauge, dito yan sa may ilalim ng ignition switch. May dalawang maiksing wires dito na nahahatak kapag iliko ang manubela. May video tayo dun kung paano ayusin. Panoorin nyo na lang. Ang ball race bearings nito ay napalitan ko na rin.
Compatible nito ang ball race bearings ng Honda Wave, Honda Beat at Honda Click 125. Okay, dito naman tayo sa middle part ng Monarch Axis 125. 2 years ago, ito ang forma ng driver seat ng Axis 125. Ngayon, ito pa rin ang forma. Ibig sabihin, matibay ang foam na ginamit ni Monarch at malambot. Komportable sa wet packs, maski sa long ride, malambot. Gas tank capacity, 8.5 liters. Sa controlled speed at 60 to 80 kilometers per hour, ang latest fuel consumption nito ay 44.24 kilometers per liter. Middle carrier, matibay ito. Kaya ang isang sako ng semento. Stock pa rin ang battery nito. At wala pa namang sign na humina na ang battery. Pero no worries dahil merong kickstarter ang Monarch Axis 125. Isa ito sa advantage ng motor na ito compared sa iba. Stock din ang USB charger. Hindi nga lang fast charger pero functional. 20mm ang size ng stock karburador. Panoorin nyo rin ang video kung paano linisin ang karburador ng Axis 125 at kung paano mag-tune up. Salamat! Replacement na itong choke cable. Compatible nito ang choke cable ng XRM. Ito ang airbox ng Axis 125. Nasa loob nito ang air filter na gawa sa foam. Kung paano linisin ang air filter, kasama ito sa video kung paano mag-change oil. 125 cubic centimeters ang displacement ng Monarch Axis 125. Yung sa Malaysia na Avetta Ranger Max ay 127 cubic centimeters yun. Ito ay 125cc lang base sa nakaukit sa makina. After 2 years of almost daily na gamit, stock pa itong makina natin, wala pang napalitan. Change oil ito every 2,000 kilometers at 1 liter of engine oil lang ang nilalagay ko. Kaya naman umabot nito ng 100 kilometers per hour, pero hindi ko pa masabi na top speed na talaga yon. Usually, 60 to 80 kilometers per hour lang ako at maximum na ang 30 kilometers per hour sa city driving. Copper spark plug lang ang gamit ko, hindi iridium at hindi rin platinum. Intake at exhaust valve clearance ay parehong 0.04 mm. Ito ang stock engine guard ng Monarch Axis 125. Marami ng gasgas. Manipis lang ito pero functional din. Hindi ko na pinalitan ng makapal na steel plate para pag sumabit sa ang ilalim sa bato o matigas na bagay, itong manipis na engine guard ang mag-absorb sa impact. Ang engine guard ng Axis 125 ay nakakabit sa engine block. Kung papalitan ito ng makapal, may posibilidad na ang bibigay ay ang kinabitan sa engine block. Kaya para sa akin, stock is good. Wala ring problema sa cambio. Madali lang ipasok at saka stock adjustment pa rin ang clutch. At dito na tayo sa likod. Stock ang engine sprocket na 4 to 8 14 teeth. Stock din ang rear sprocket na 37 teeth. Stock din ang chain na 4 to 8H. Pagkatapos mong mag-washing, lagyan agad ng chain lube ang kadena para maiwasan ang kalawang. 3.5 by 16 ang rear tire. Stock pa rin ito, pero retirable na. Marami ng pinagdaanan. Brake panel, replacement na ito dahil nabasag. Compatible nito ang brake panel ng TMX Supremo. Panoorin nyo rin ang video nito. 340mm ang length ng rear shocks. Stock pa rin ito. At pwera usog, wala pang tagas sa oil. Stock ang tambutso. Marami ng gasgas dahil sa mga tumba sa trail. Hindi nakakapaso ang stock rear heat shield ng tambutso ng Axis 125. Mainit pero kayang hawakan. Hindi naman advisable na palaging nakalapat ang hita sa tambutso. Kaya safe ang legs ng OBR mo. Sana all. Itong sa harap na parte ang nakakapaso. Pero hindi pa naman ako napaso nito. Ingat lang.
functional din itong rear fender extension na gimodify ko. Malaking tulong na na-minimize na ang talsik ng putik sa likod. Rear park lights, brake lights, signal lights, at plate light, lahat functional pa rin. Ang stock na upuan ng angkas ay manipis, pero functional naman. Hindi lang ito advisable sa long ride with OBR. Mas mabuti kung maglagay ng additional na sapin para comfortable si OBR. Kung tatanggalin itong upuan sa likod, malapad ang rear carrier ng Axis 125. Matibay, maraming pwedeng ikarga, maraming pwedeng pagtalian ng lubid, practical at functional. Para sa akin, mas cool kung soft cargo bag or tail bag ang gagamitin ko sa likod. Pero for practical reasons and convenience sa daily use, na iiwan sa parking lot at safe sa ulan, top box ang gamit ko. Plug and play lang. So after 2 years of owning and using this Monarch Axis 125, nakita na natin ang kondisyon ng bawat bahagi, from the front, middle part hanggang sa likuran. May mga piyesang napalitan, may mga naging problema, issues, at may mga modifications din akong ginawa. Pero overall, masasabi kong maayos pa rin ang kondisyon ng motor na ito. Pero syempre, hindi ito perfect. Sana dalhin na dito sa Pinas ang version 2 nito, kagaya ng sa Aveta Ranger Max ng Malaysia. Maintenance, weekly na ligo, change oil every 2,000 kilometers, at guide ko ang blow bag at ang user's manual. For 2 years, walang problema ang makina ng Axis 125 ko. So masasabi ko na reliable ang makina nito. 2 years later, maraming pinagdaanan ang motor na ito. But one thing remains the same. Ready pa rin itong bumiyahe kahit saan.